Nung nakaraan nga, may mga kababayan tayo nagbahagi ng kanilang karanasan na nangyari sa kanilang BDO account na nalimas ang kanilang pera. Ngunit ngayon, may isa na namang nabiktima na nalimasan din ng pera sa kanyang account at BDO ulit. At ayon sa kanya, nung nireport niya ito sa BDO branch, nagbigay pa sila ng palugit na 3 to 5 days na investigasyon. Pero ayon sa post niya, sa huli sinabi daw sa kanya na hindi na mababalik ang kanyang pera. May paalala naman si kabayan sa lahat ng may mga bank account, lalo sa mga nagbabayad gamit ang card. Hi guys, I'm making this video for awareness. If napanood niyo yung girl na umiyak siya dahil meron siyang naging issue with BDO, it happened to me yesterday. Lagi akong nire-remind nila kuya, ni mama, na never ako magka-click ng link or mag-answer ng call, ng text from unknown number dahil nga uso ang scam ngayon. So, yun ang nakatatak sa utak ko. So, ito na nga nangyari. Yesterday, I was driving at notif ang phone ko from BDO alert na meron daw akong transaction na ginagawa without OTP ha. So, tinadma ko lang yung text na yun kasi alam ko naman sa sarili ko at kampante ako na wala naman akong ginagawang transaction. Dedma. Pero nung umabot na sa point na sunod-sunod na yung text, na-bother na ako. Pumunta ako sa online app ng BDO at chinek ko. Doon ko na-confirm na meron ngang bumabawas sa account ko. At sobrang daming transaction na niyang ginawa. So weird. Kakagaling ko lang ngayon sa BDO at nireport ko yung nangyari. So, kunento ko, chu-chu-chu. At ang best lang nilang may tulong sa akin ay i-block ang card ko at i-report. At kailangan ko maghintay ng mga 5 days dahil nga i-investigate pa nila yung nangyari. Madami kong questions sa kanila. Like, madami na bang nag-report na ganito din situation? May babalik ba yung perang nawala sa akin? Ang sagot nila, yes, madami na nag-report sa kanila na ganito rin ang situation. And about sa pera na nawala, hindi sila makapagbigay ng assurance if may babalik ba yun. Dahil kailangan ko nga antayin yung pag-investigate nila at dun ko palang malalaman if mababalik ba talaga sa akin yung nawalang pera. My God, pinaghirapan ko yung perang yun. Tsaka pambayad na yun sa tuition ng kapatid ko. Sana naman maayos na BDO ang system nyo. Kaya nga kami nagpapasok ng pera sa bank para safe. Tapos may mga ganitong mangyayari. Take note guys hindi lang ito sa BDO nangyayari. Sa ibang bank din. If meron kayong ma-receive na text na sunod-sunod na ang transaction, magtaka kayo guys. I-check nyo na yan sa account niyo. Huwag nyo akong gayahin na naging kampante ako. I-lock nyo na ang card nyo, tumawag kayo sa hotline, i-report nyo yung nangyari. Alam nyo, yung mga tao kasi ngayon, gusto nila easy money na lang. Ayaw nila yung paghirapan nila, yung trabaho nila at tumaban ng patas. At alam nyo guys, yung style pa nila, yung text sa akin, unti-unti nilang binabawasan yung account ko. Talagang sobrang daming text sa akin. Ganto kadaming text. Magtaka na kayo. Lesson learned din ito for me. Kahit yung pag-link ng bank account sa mga app, wag na wag kayong basta magbibigay ng mga bank information. Lalo na kapag sa mga restaurant, sa mga store, kayo na mismo ang lumapit sa cashier para magbayad. Huwag nyo hahayaan na may ibang taong maghahawak ng card niyo. Dapat kayo lang talaga. I-make sure nyo talaga yun. Ingatan nyo yung card nyo. Mahirap na magtiwala sa mga nakapaligid sa atin. Ayun lang guys. Gusto ko lang maging aware kayo at sabihin sa inyo na this is not a joke. It's really happening. Mag-ingat kayo guys. Yung babae na tinutukoy niya na nabiktima din ng BDO scam na nalimasan ng pera sa 3 BDO account niya, eto yun guys. To Banco de Oro or BDO, FU. Pinaghirapan ko tong perang to. And that's it. It's all gone. I'm creating this video because I just got hacked today. I don't know how. Wala akong na-receive na OTP. Nagulat na lang ako right after my live. Nawala ng pera yung 3 accounts ko sa BDO. Literal guys, I'm gonna show it to you right now via green screen ano na lang natira sa akin. Guys, literally ano lang pera ko. Ito nakita nyo kaya lolo pang surgery niya dapat yan. And Jenny, nalipal pang bayad ko sa mga sewer, sa tahian, sa tela. Wala, 48 pesos na lang. So I called BDO right away. How did I find out? Because right after my live,
bumaba ako sa tita ko, yung accountant ko. Sabi ko, tita, tara bayad na tayo sa utang para ma-set aside ko na yung pera para sa surgery ni Alonzo dahil we had a good week. And then pagbukas ko, yan yung nakita ko. And then nagtatanso, tumawag kami sa BDO. Wala silang kwenta. Like, wala talaga. And then sinabi nila sa akin na hack daw ako dahil sa QR code. So what are you trying to say, BDO, that anyone, if you will sell like me as a business owner, sa lahat na may QR code, pwede sila ma-hack dahil sa QR code? Ano yung sistema na yun? Sobrang sakit lang kasi pinaghirapan ko yun. BDO naman! Anong klase? So anyone can just hack. And here is the funny part pa. Sinabi daw nila, nag-access daw ako ng link, nag-access ako ng BDO OTP. Paano? I was with Alonzo the whole afternoon. We were at Robinson's Antipolo. We were riding the train. We were at Tom's World. I didn't even use my phone. The transaction happened at 12:59 p.m. I did not receive any OTP. And here's the worst part. Ang isang online transaction, ang maximum lang yan is 50 to 100k pesos per day. Pero na-withdraw nila 184. Lahat yun para sa surgery ni Alonzo. Can you imagine 184,000 or rather 89, pa 200k na. 200k, one chance, like multiple transactions, hindi man lang nag-alert si BDO, wala man lang na stinop kasi it's new to the account for me to like transfer that much. Like 50k, wait, pakita ko sa inyo. Ganyan, sunod-sunod, ayan o, 12:59 today, I was with Alonzo. May proof ako, may videos ako na nasa train kami, sumasakay kami sa train around Robinson's Antipolo. And they told me that I accessed it. How? That's the worst part pa, 3 accounts nakuha nila. Paano, diba? My numbers are not linked or alam mo yun, di ko alam. Sobrang yung security ko, password ko, sobrang double check ko. Wala akong na-receive kahit anong OTP, not even an email, not even anything. Tapos, sinabihan pa nila ako, yung customer service ng BDO, na bakit hindi man lang daw ako nag-react sa BDO alert. Sa akin lang, ano ba, hindi ko naman tinitignan yung notification ko. I was with my son, malay ko ba? So, may nagte-text man dyan. Bakit ko papansinin? Wala naman ako ginawang transactions. Usually, sa mga BDO alert, oh, you have to pay this, you have to pay that. For me, I didn't care because I wasn't due for anything or I didn't even make any transactions. Can't you imagine? One day, anong klaseng security system meron kayo, BDO? One day, 189,000? Oh God, pinaghirapan ko yun. Hello, the surgery is due this weekend. Di ko alam. And then they said 5 days pa daw maghihintay and there's no assurance daw dahil nga OTP required. Eh wala nga ako na-receive na OTP. Obviously naman eh. Paano ko gagawin yun? Diba? Wala nga ako kanina. Nakasakay zoo ako. Ang sakit lang. Can you imagine? Yan lang pera ko. Yan na lang. I don't know, like, yun na lang pero sakit. Si Alonzo ba? I know I have to move forward and fight. Pero alam mo yung inisip mo na parang paano na bukas? Paano na to? Paano na? I'm due to buy Alonzo's milk. Medicines tomorrow. May therapy siya sa Wednesday. Ganun to find out, 98 pesos lang meron ka. Tapos yung inipo mo pang surgery ni Zoe for months, it's all gone. Tapos yung babayaran mo pa sa tahian, yung pinaghirapan mong live selling for weeks, it's all gone. BDO, ayusin nyo naman yung sistema nyo. How will you allow multiple transaction in one afternoon, even few minutes nga lang? 189,000 just like that. I'm gonna fight for this. I will actually go to Bangko Sentral. Gagawin ko lahat
Kasi mismo yung customer service nagsabi sa amin ng BDO na hack ako dahil sa QR code sa pagbayad ng customer. So paano na lahat? Paano na lahat ng businesses ngayon if they have that social engineering thing to hack on a QR code, hindi lahat ma-hack na? Hindi man lang, wala man lang transaction or alert or a system wherein to stop that type of hacking. Ang BS naman ng sistema niyo. I wanna move forward, I wanna do but I can't calm down. Kanina pala ako sasabihan to create a statement pero hindi ko magawa. Hindi ako kanina ba? Pinaghirapan ko yung pera na yun. Hindi ko alam. Sana video, please do tag video. Ewan ko video, gawin nyo ng paraan. Sobrang nakakatakot na talaga sa panahon ngayon, lalo na sa mga gumagamit ng online banking. Kaya sa mga nag-iipon, lalo sa mga kababayan nating OFW, kung hindi nyo naman madalas ginagamit ang account nyo or ang online banking nyo, or ang card nyo sa pambayad or sa pag-purchase, ay mas maigi na i-lock nyo ito or temporary lock sa settings sa inyong online banking app para hindi magamit sa mga unauthorized transaction. Ingat tayo mga kababayan.